Napakasarap, napahinga tayo. Ito po yung maghapon tayo nanood ng maghapon hanggang gabi nanood tayo ng Tricom. Tapos ang culmination ng ating pinanood yung pong press con ng mga vloggers. Ito po yung mga instance na hindi po tayo napagod, no? High na high po ako. Ang sarap po. Grabe. Alam nyo, mayroong kurot sa akin dibdib. Mayroong kaunting inggit. Ano po, yung inggit ko positive eh. Nainggit ako kasi ang gagaling nila, no? Nainggit ako kasi yung na-realize ko, sa totoo lang po, nakinikinita ko na to eh. Itong mangyayari na to. Hindi to na-anticipate ng Tricom pero lagi ko inuulit sa inyo na palpak tong ginawa nila kasi kung kay Maharlika pa lang, hindi na nila kaya. Halos isa pa lang yung dalawa, si Banat Bay at si Maharlika. Pero kay Maharlika sila umaaray, di ba? Si Maharlika yung nagbibigay sa kanila ng matinding problema. Nag-create yung Tricom. Sabi ko na eh. Diba? Paulit-ulit tayo dyan. Magagaling tong mga vlogger. Pero ako nagulat talaga ako. Sa totoo lang po, siyempre may mga ego tayo, no? Tayong mga pangkaraniwang Ay, bago ang lahat, Joy. Happy birthday muna kay Joy Cruz. Yan. Talagang ang create nyong monster matindi. Nag-create kayo ng panibagong Maharlika na pasensya na po sa sa mga Maharlika fans. Pero sa tingin ko to si Joy mas magaling na Maharlika version, mas bata, mas maganda. mas siyempre naroon na yun eh. Ibig sabihin, kayo na nagpasikat kay Joy. Tinignan ko kanina yung views ni Joy ngayon. Putya, Maharlika level na yung views ni Joy. Hindi na sa live Sabi ko, putya, yan yung create ninyo. Nag-create kayo ng panibagong superstar sa pangalan ni Joy Cruz, no? Talagang tuwan-tuwa po ako kasi hindi ako anong tawag doon? Hindi ako nagkamali na may susulpot at pero hindi ko po expected na ganun sila kagagaling lahat. Grabe, ang gagaling yung press con. Wala kang itulak si Pain eh. Kasi mabibigla ka. Okay na yan. Wag mo nang Rose drawer. Alam mo, Rose. Hindi yan yung wag tayong ginagawa niyong contest eh. Burahin niyo na lang yung mas wag niyo na kung mas nasasaktan pa kayo, okay na. Ang point ko lang, relatively unknown si Joy Cruz. Kami lang nakakakilala kay Joy Cruz. Kay Crescent, hindi ko rin siya kilala. Akala ko maganda nila lang siya na matalino. Alam ko matalino kasi nagpo-post eh. Pero hindi ko akalain na puti grabe pala, no? Nung una, yun okay na. Wag niyo na patulan kung sa tingin niyo. Iba yung point ko eh. Nininega mo kasi positive tong sinasabi ko, no? Positive tong sinasabi ko. Wag mong lagyan ng negative. Hindi ko sila kinukumpit-kumpit. Nilalagyan nyo kasi ang ganda-ganda na. Talaga yung mga tao, no? Tama nga po. Yun nga yun eh. Matagal na natin kilala si Sas na sikat. Matagal na natin. Ayaw nyo bang nampupa talaga. Talagang mga tao talaga, no? O sige, mas matalino na si Sas. Hindi ko nga nababanggit si Sas eh. Hay nako, superstar vloggers ang pinag-uusapan natin. Si Sas po, hindi po siya nagbablog.
Pasensya na kayo ha, hindi ako talagang ano no, talagang kahit na very positive yung sinasabi mo no. Talagang ano, talagang meron talagang mga taong yung ano lang sila. Oo na, putak, hindi ka pa manahimik. Hindi ko sila pinagkukumpit-kumpit, natutuwa ako, nakakapag-produce tayo ng mga bagong ano, hindi mo ba naintindihan yung kasiyahan ko? Si you see how frustrating this, no? Okay, tamo na. Tatanggalin na kita kasi pambuisit ka na eh. Hindi kita minumura, hindi nga kita kilala eh. Pinakiki talagang yung habol niya eh. Nagtagumpay ka na. Pero tatanggalin kita hindi dahil sa na mas kasi nagtagumpay ka sa alam niyo yun, yung positive na positive. Magano lang ako papanibago lang ako. Pero ikaw tukmul ka. Wala kang ano eh, no? Hayaan yung teka, sige, naka-recover na ako, hindi na kita tatanggalin. Hayaan mo kami magbunyi. May mga bago kaming heroes. Kung nasasaktan ka, no? Kung nasasaktan ka, Rose, okay na yan. Your 5 minutes of fame is over. Huwag nyo na po siyang pansinin. Hayaan nyo na lang siya dyan kahit na ano yung comment niya. Okay, naka-recover na ako. Ganun lang ako kadali. Pasensya na po kayo. Take 2. Take 2 po tayo. Take 2. Hindi ikaw ang kausap ko. Sila. Wag niyo na po siyang intindihin. Magpapapansin po yan hanggang mamaya. Take 2 po tayo. Okay. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratalis po. Pag-uusapan natin ngayon, no, ito po, yung naganap po na TRICOM, pero ang pinakamalupit po, kasabay po, no? Kasabay po ng nagaganap po yung TRICOM, naroon po yung mga Duterte vloggers. Actually, alam ko na eh, kasi nagpasabi po si Placido, maraming salamat kay Placido. Sinabihan kami na pinapupunta kami ron, kaya lang alanganin na ako. Dahil siyempre 8 na. Kung babiyahe ko, mahirapan lang ako. Tapos uuwi rin ako ng maaga dahil alam niyo naman. Kasabay po ng paghahain ng mga Duterte vloggers. Tawagin na lang po natin silang Duterte vloggers. Pasensya na kung merong hindi Duterte doon sa naghain ng Supreme Court. Hindi ko sila kilala lahat. Okay. So nakakatuwa po na naganap po ron yung ano no, na naganap po yung ginawa kasabay po ng TRICOM. Siyempre pinagtiyagaan natin yung TRICOM. Kahit mga walang katotorang vlogger yung naroon no. Pinagtiyagaan natin kasi anong gusto nilang mangyari no. Okay, tapos after po niya nagkaroon sila ng press con. Grabe ang revelation sa akin. Ako si Joy, kilala ko na si Joy. Si Joy po, kilala ko si Joy personally, no? Kaya natutuwa po ako sa kanya. Sabi ko nga nakapag-create yung TRICOM po nakapag-create po ng bagong superstar vlogger. Relatively maliban po sa mga solid na Duterte, mga mahilig, mga addict talaga sa mga Duterte. Unknown po si Joy no. Magdamagan po yan kung mag-live pero napakaliit. Ngayon po siya 4,000 live. Ako po hindi na po ako nakakatuntong ng mga 4,000 na nanonood ng live, no. Sabi ko, ito yung create ninyo, no. Mas bata, mas maganda. Wag na masaktan. Kala ko masasaktan yung Maharlika. Yung nasaktan pala yung Sasrogando. Si Sas po ay kaibigan ni Joy. Lagi po, wala pong vlog si Sas. Nag-a-appear po siya sa mga vlog ni Joy. No? So nakilala po si Joy na taga-ano lang. Kumbaga, medium lang siya kung gustong may
pahayag si Sas Rogando. So magkaibigan po sila kaya nagtataka ako dun sa ano eh, kung saan nanggaling yung yung kinumpitensya. Anyways, oo. At maliban kay Joy, hindi ko rin po kilala, no? Hindi ko rin po kilala talaga yung Crescent Chu KLC. Pero lagi po yan nasa event po ng mga pagpupunta sila ng Davao, no? Laging naroon na tapos sikat na sikat siya sa mga Duterte. Hindi ko talaga siya pakakilala, nakikita ko lang siya nagpo-post. Sabi ko, mga post lang to ng post ng mga to. Revelation talaga sa akin, no? Ang gagaling nila, pati yung Miriam, ano yun, Kembaw? Hindi Kembaw eh. Yung isa pa, na ngayon ko lang din si Binag, kilala na natin kasi nakikita natin yan. So, sabi ko, grabe, no? Ang galing naman nitong mga tao na to. Bakit tagon-tago? Bakit hindi kayo Tapos naisip ko, kasi nung una, sabi ko, dahil ano lang, dahil, anong tawag doon? Dahil under radar lang ako, under radar, kaya hindi ako naimbitahan dyan. Minamasahe ko pa rin yung ego ko eh, hanggang doon sa Tricom. Sabi ko, ano lang talaga ako, hindi lang talaga ako naimbita. Marami nagtatanong pero bagamat sa tingin ko dapat imbitado ko. Dapat imbitado ko, di ba? Kasi nga, siyempre, masahin mo na laig magaling ka kasing magtago, under radar ka eh. Pero nung nakita ko po sila, sabi ko, kaya pala hindi ako imbitado. Ito pala yung tunay na magagaling, no? Yung pagpapanggap mo ba dong na magaling ka? yung pagpapanggap mo ba dong na ikaw ang henyo ka? Pucha, wala ka palang sinabi, no? Wala ka. Ay, hindi. Ay, pasensya ka na, Jessica May. Hindi ka na mapapansin kasi ang pangit ng dating mo. yung isa magaling, yung Rose eh. Ikaw naman, no? Ikaw walang dating. Atake kagad sa akin. Hindi dapat ganyan. Di ba? Kita mo yun. Bakit effective yung Rose? Hindi niya naman ako inatake kagad eh. Ikaw, pangit. Wala ka dun sa nauna. Yun, nakapambwisit, matalino. Ikaw po, atake kagad kay Badong. Di po pwede. Dapat satel. Di ba? Satel yung kanina. Ross ba yun? Tuwan-tuwa ako pag may mga ganun eh. Tuwan-tuwa po ako pag may mga nakakapagpagalit sa akin. Kasi puta Badong, nadali. Okay. So wag niyo rin pansanin yan kasi walang kwenta eh. Talaga sabi ko nung nagsasalita na si Crescent, puta sabi ko, eto pala tong mga to. Mga kaya pala, tapos nasunda, pati po yung mga golden, yung mga thunder. Para makulog eh. Antindi pala no EB, Hugalbot, di ba? Kasi hindi ka na magtataka ngayon eh, di ba? Na-attract nila. Na-attract po. Na-attract po ng mga matatalino yung kapwa nila matatalino. Kasi lagi nang kasama ni Joy yan si EB Hugalbot eh, sa mga vlogs niya. Sabi ko, kaya pala. Ay, sino kaya to? Sino kaya tong Thunders na to? Lagi ko na, hindi kasi ko masyado nanonood nga ng mga vlog eh. No? Hindi nga, ako nga natutuwa ko. Kasi akala ko, eto pati si JM, alam ko na si JM, kaya lang natuwa ko kasi yung full of passion siya, tsaka yung passion niya ang galing. Tinitignan ko si JM, alam niyo kung bakit?
Tinitignan ko, puta baka atakehin tayo. Ako, totoo yun. Ako talaga paniniwala ko, henyo ko eh. O, Kidlat Thunders. Mga Thunder. Hindi, mayabangan kayo sa akin o hindi, nagsasabi ko ng totoo. Sabi ko ako siguro pinakamatalinong vlogger ng Duterte. Talaga yan ang nasa isip ko, under radar lang kasi magaling ako magtago. Parang inaano ko pa yung sarili ko, mahusay ka talaga. Hayaan mo na yung mga yan, nariyan. Nung nagsalita na po sila, yung level po nila, putya talaga sabi ko, kaya pala silang inimbitahan. Na ano ko na, sabi ko, eto. Tapos may mga ka-challenge na ako ngayon. Hindi na lang si Badong ngayon yung may monopolyo ng mga, yung alam niyo yun, yung relatively mga ano kami, mga aged warriors eh, di ba? Puta, ito palang mga hugalbot na to. Yung mata, revelasyon din sa akin yun. Yung itsura niya kasi parang ano lang to eh. Ano na to, parang magse-seminar lang to. Sabi ko, itong itsura to, parang magse-seminar lang. Grabe. Ise-seminar lang kayo. Pero nung nagsalita yung mata ba yun? Yung parang doktor? Ang husay din. Puta, wala ka talaga. Tulak sipain eh. Talagang, sabi ko, yung John Abenes din. Kasi kinakantsawan ko yan sa utak ko, yung John Abenes. Sabi ko, puta ba? Ay, si old school oh. Puta, revelasyon ka rin sa akin ha. Akala ko lang patuhog-tuhog lang ng, nagkita kami niyan, tumutuhog-tuhog lang kami ng mga pagkain doon sa Cebu. Puta, papakulo-kulokoy lang. Puta, doon ako na ano rito, yung akala ng misis niya. Sa husay, sa husay ng bintang kay old school, akala ng misis niya, may tinatanggap talagang pogo. Pogo money. Tuwan-tuwa ko eh. Alam niyo to, pag ako napatawa mo, puta sabi ko, hindi, bihira ako natatawa sa mga nagpapatawa eh. Kaya sabi ko nga, hindi pala talaga ako obra sa mga... Akala ko under radar lang ako. Puta, yung pala talagang... Kumbaga sa akin, overachiever na pala ako. Yung talino ko, kumpara sa kanila, nag-overachieve na ako. Eh bakit 50 plus pa rin naman ako? Di ba? Pareho kami 50 plus. Ang ibig ko sabihin, may monopolyo ko ng mga Thunders eh. Akala ko ako na yung pinaka-Thunders eh. Nakita ko sila JM, sila... Nagsama-sama yung mga 50 something. Tinanggap mo na lang, sir. Hindi. Talagang yan yung kalagayan eh. Sa akin nga, ang sabi ko, overachiever na ako kumpara sa mga utak nila. Yung narating ko sa pagbablog, I'm not worthy na ikumpara man lang sa kanila. No, siguro nadaan ko lang sa gandang lalaki. Meron lang akong plus factor na magandang lalaki ka, mas maingay ka, kaya ko kasi, wala ka kasi ko hiya minsan eh. Ayun. Teka, gawin natin to si old school na ano. Si old school na, anong tawag dyan? Moderator. Nakakaya naman, nadadalaw tayo ng mga bigatin. Sarap, no? Kasama sila ron sa 40. Matatala na yan sa kasaysayan sila, di ba? Binago nila yung ano eh. Okay. Anyways, nakakatuwa. Nakakatuwa yan kasi alam niyo yun yung ano po ko ma-appreciation ako na hindi pala ako nag-iisa. Hindi nga, totoo magtapatan tayo. Akala ko naangat naman ako sa lahat ng vlogger ng DDS. Ako talaga pinakamagaling eh. No? Sabi, noon, before tong nagganap tong. Ngayon, sabi ko, okay. Overachiever na pala ako.
Meron lang akong mga plus factor siguro, 'di ba? May plus factor lang ako sa na hindi nila basta-basta. Okay, pero ako sa totoo, natutuwa ako talaga para kay Joy kasi, hindi ko ine-expect na, ah, sa'kin tingin ko kay Joy balang araw, sisikat din siya. Minadali ng Tricom, eh. Kumbaga hinog na si Joy para makilala ng buong ka-Dutertehan, 'no? Hinog na si Joy para maging ma-achieve talagang yung proper na kalalagyan niya, 'no, sa mga Duterte vloggers. Pero tinulak na nga kasi hindi ko na pupurihin sila Attorney Trixie, sila dati na nating kilalang mahusay yan, eh, 'di ba? Si Attorney Trixie tsaka si Dr. Badoy. Yung mga revelasyon lang. Galing 'no, yung Cresset. Sabi ko, yung unang sunod-sunod, putya parang 'pag hindi mo alam, ano ba 'to, press con ba 'to ng mga pelikula? Gano'n po yung ano nila, eh, yung angat na sila sa talino, angat pa sila pagdating sa hitsura. Oh, yun. Natutuwa po ako, 'no? Hindi po ako yung naiinggit ako na kasi, alam mo yun, yung sinampal ka na eto talaga yung totoong ano, eto talaga, alam mo na ba dun kung bakit hindi ka kasama lagi, pagka ano, wala ka sa kalingkingan. Hindi naman wala sa kalingkingan, kumbaga yung nilebelan ka lang, Badong. Eto ang tunay na mga, kinaiinisan ng mga kalaban. Ikaw, hindi, hindi. Hindi naman ako na-inlove na maapresyasyon po ako sa ganda, eh. Marunong po talaga ako mag-appreciate sa kagandahan, 'no? Lalo na 'pag matatalino, diyan talaga laglag na laglag ako, eh, 'no? Okay. Tsaka ang babata pa ng mga 'yan, hindi natin puwedeng pagnasahan ng ano 'yan. Matalinuhan ka lang pero huwag niyo na ako i-compete sa kanila, okey na nga ako. Ibig sabihin hindi na ako magtataka, 'no, hindi na 'yan, tanggal na 'yan sa mga palaisipan ko. Tanggal na 'yan sa palaisipan ko na ako ay, ah, bakit hindi ka inimbitahan, mga gano'n. Wala na 'yun kasi marunong po ako mag-lebel-lebel, eh. Ma marunong ako mag-lebel-lebel. Okey. Mamaya pa po kasi yung mga katanungan kaya po, hayaan niyo po muna, akin muna 'to, moment ko muna, mamaya moment niyo naman. Okay, punta na po tayo rito sa, mga naganap. Intro pa lang pala yun. Intro pa intro pa lang po yun. Wala pa po tayong pinag-uusapan. Kaya okey. Hindi, okey na ako rito. Okey na ako na nanonood kayo sa'kin, okey na 'yan sa'kin. Hindi naman lahat, sabi nga sa inyo, kung patalinuhan lang po ang labanan lagi, wala na po, goodbye na, 'no? Kasi magsusukat ka lang ng matataas ang IQ, eh. Meron po kasi na sabi nga sa inyo, 'di ba, 'di attorney na lang lahat dapat na nagba-vlog, hindi naman po, eh, 'di ba? May mga kakayahan po, yung iba kasi sa sobrang talino, hindi na nila naabot yung paano mag-isip yung mga katulad natin, 'di ba? Okay. Punta na po tayo sa mga ano lang muna, 'no, tsaka na tayo mag-highlight. Tsaka na. Una yung kay Abante, 'no. Si Abante talagang susi ng pagsikat ni Joy. Biruin mo minura ni Abante si Joy na dun sa ano, 'no.
Ito po yung sinabi ni Abante. Siyempre, inano na to. Humarap ka rito kung matapang ka. Hirap sa'yo. Nagmumura ka nang dyan nang wala kaming kalaban-laban. Wala raw siyang kalaban-laban. Humarap ka rito, namo. Ayan. Alam nyo, apektado sila eh. No? Apektado sila ng mga vlogger. Ang pagkakaiba kasi, hindi kasi yung mga vlogger kasi hindi empleyado ng kung sino. Iyan yung pagkakaiba na, halimbawa, reporter ka. Na may pananagutan ka pa sa ABS-CBN. Hindi po pwedeng tira bahala ka ng pagbanat. Isasalang-alang mo rin yung mga amo mo na oligarko. Di ba? Oligarko yung mga amo ng mga yan. Kaya talagang may awat talaga sila. Unlike sa amin, kami lang po kami lang po yung nag-aawat sa amin. Okay. O, tapos pastor ka pa. O, hindi lang yata pastor yan, bishop pa yata yan. Mataas po yan eh. Ay, minura daw siya eh. Kaya minura yan. Doon kayo talo kasi hindi naman po public. Hindi naman po binoto si Joy. Hindi naman po siya public official. Eh kayo po public official kayo eh. Galing po ako sa government eh. No? Meron pong pamantayan po yung mga naglilingkod sa gobyerno. Hindi niyo po pwedeng bastusin, hindi niyo po pwedeng murahin yung mga nagmura sa inyo. Ganun po yun. Baboy ka. Tapos, ito naman po, yung mga usual suspect muna. Ito naman pong isang usual suspect natin, si Mr. Congressman Paduano, balak naman pong ipadisbar, no? Itong si Attorney Trixie as the legal department for a possible disbarment case against Attorney Trixie Angeles. So sinagot po yan ni Attorney Trixie, no, na may pamantayan po bago i-disbar yung mga abogado, no? Ewan lang natin kasi grabe naman, no? Hindi lang umatin sa TRICOM. Parang kaya ito po maganda na rin na nangyari to eh, no? Kasi dati ang tingin natin kinakailangan mo umatin, kung hindi iko-contempt ka, pag kinontempt ka, papahunting ka, ipapahuli ka. 'Di ba? Okay, nga tinawanan lang nga pala siya ni Attorney Trixie. Mas lalo pang ang galing, no? Isang araw lang po ang binago niyo yung mga pananaw sa ngayon hindi na po takot yung mga tao eh. Hindi na po takot yung tao na makontempt sila at hindi na po sila takot. Dati po parang wala kang option, 'di ba? Pastor Kibuloy, kinontempt nila tapos hahantingin. Si Harry Roque, kinontempt nila, hahantingin. No? Ang problema yung paliwanag ni Dan Fernandez. Narinig ko kanina yung ini-interview siya. Nakalimutan ko na kung sino yung nag-interview kay Dan Fernandez. Inaakusahan niya yung mga vloggers na hindi kayo matin, mga duwag pala, parang takot. Takot pala kayo eh. 'Di ba? Baka kayo kaya kayo natatakot na dumalo. Hindi naman gantong-ganto, no, pero yung essence niya ganito. Kaya daw takot yung mga vlogger na dumalo sa Quadcom kasi guilty sila. Guilty saan? Sa pagbibintang nyo na sila ay fake news vloggers, sa pagbibintang nyo na sila ay mga hindi ko na sinasama sarili ko sila kasi hindi naman talaga parang na-realize siguro nila na mga sikat lang yung imbitahin natin. Yung mga magagaling lang imbitahin natin. Ang sabi niya kasi, guilty raw tong mga to kaya hindi umatin. Kasi wala naman kaming ginagawa. Nakita nyo naman. Alam mo, Dan Fernandez, no? Eto lang mag-real talk naman tayo paminsan-minsan. Wala ba kayong ginagawa talaga dyan? Hindi ba,
First time ba, wala pa ba kayo talagang napa-contempt? Sabi niya, pag nagsasabi naman sila ng totoo, wala na. Kung magsasabi naman sila ng totoo, wala namang mangyayari sa kanila. Natatakot ba sila sa contempt? Bakit naman daw si Torotogo? Anong pangalan nun? Yung attorney na taga Torotogo? Torotogo ba? Torotobo? Hindi kita tinatanong. Eto na naman bigla ka nagsasalita, ano eh. Ano na talaga to, ban-ban na tong ano ko, si Siri ko. Bigla gustong ipaliwanag yung Toroto. Ano ba, tumuturbo, tarugo, Torotogo. Okay. Talagang walang mangyayari diyan. Kakamping nyo yan eh. Ang point lang, tignan nyo po yun. Hindi, si Fernandez po yung ini-interview. Si Fernandez po yung ini-interview. Si Torotogo po ay isang BBM vlogger, di ba? BBM po yan eh. Ang hangin pala, no? Napakahangin ng tao na yun. Pero nung kinonfront naman siya ni Marcoleta, kasi nag-vlog siya na si Marcoleta, nililin lang niya. Sakto-sakto kaya pala ako na-appreciate nito ni Marcoleta. Ganyan na ganyan din, di ba? May pumasok dito dati na sinasabi na sinisiraan ko. Ano sinira ko? Ano sinira ko kay Vic Rodriguez? Ano sinira ko? Ganun lang pala, no? Talagang nakakakuita na kayo, ha? Natsambahan ko lang style ni Marcoleta. Ganun pala dapat talaga eh. Mag-stick ka lang. Hindi yung papaikuting ka niyan eh, ng mga tao. Madali lang po yung tao eh. Tumuturbo. Tapos, gusto lang po ni Senator Marcoleta mag-ano lang siya. Mag-sorry lang sa kanya. Ayaw mag-sorry. Di pa contempt na ni ikalawa, bakit nakakapagpaliwanag pag mga BBM vlogger? Pag mga kakampi nyo pwedeng magpaliwanag. Pero bakit pag mga pati si BP Sara, di ba yes or no lang ang gusto lang isagot? Grabe, no? Okay. Tapos kinontempt niya. Dahil ayaw mag-sorry. Kinontempt niya yung Marcoleta. Pinagtulungan. Niligtas po. No, yung kinontempt po ni Marcoleta, niligtas po ng TRICOM. Okay, balikan natin si Dan Fernandez. Yung sinasabi mo na bakit takot silang humarap? Kasi nga iko-contempt nyo. Ilan na ba na-contempt nyo? At tanong, ito pa pangalawang tanong. Sa mga na-contempt nyo po, hindi naman pwede mong ihiwalay yung TRICOM bigla eh. Siyempre kayo pa rin yan eh. Sa mga na-contempt nyo, Congressman Fernandez, sino po yung nakakulong ngayon? Ibig sabihin, kaya nyo kinontempt dahil nagsisinungaling, may matinding kasalanan. Sino po ang nakakulong ngayon? Ang kauna-unahan nyo kinontempt na kinasikat ni Eric Celis. Si Eric Celis tsaka si Dr. Badoy. Nakakulong ba sila ngayon? Di ba laya sila? Ibig sabihin, napakulong nyo lang sila. Pero sa totohanan ng korte, wala talaga silang kasalanan. Nakalaya hanggang ngayon eh. Tapos yung mga sangkatutak na mga generals. Hanggang ngayon, nakakulong si Colonel Grijaldo, di ba? Nakakontempt pa rin. Ibig sabihin, yung mga pagpapakulong nyo sa kanila sa tunay na korte, hindi mag-i-stand. Lalo na awang-awa talaga ako ron. Kahit wala po ko dahil
alam mo batang-bata, hindi mo talaga mapagbibintangan na utak ng mga krimen eh. Yung si Ong, si Cassie Ong. 'Di ba? Kaya kami, natutuwa po kami na hindi sila nagpa-contempt. Hindi po duwag ang mga DDS vlogger. Yan yung point. Sinabi po ni Attorney Trixie yan eh. Hindi kami duwag, mas matalino lang kami. Boom! Di ba? Mas matalino lang sila. May option sila oh, at sama-sama sila. Ano po sabi ni Glenn Chong? Dati, kanya-kanya lang kami ng diskarte. Ngayon, nagsama-sama na. Alam nyo, ito yung hinihintay ko. Sa ang buong akala ko nga, ako yung magpapasimuno na mabubuo yung mga vlogger eh. Magkakaroon ng samahan. Ito po yun. Nakikita na po natin. Ito yung mabubuo na yung mga vlogger, tapos magkakaroon na ng tunay na samahan. Ang dati kasi ang tingin ko, mabubuo lang tong mga samahan ng mga vlogger kung pasisimulan ko. Talaga maniwala kayo, ganun talaga ang tingin ko sa akin at tingin ko sa kanila lahat. Angat talaga ako dati. Pero isang araw lang, no? Alam niyo yung magagawa ng isang araw, sabihin mo talaga kaya pala sila imbitado, no? Kaya pala ang galing pala talaga sila. Appreciative po ako sa mga matatalino. No? Wag niyo pong isipin na bakit ako nagsasalita ng ganito. Hindi po, appreciative lang po ako sa mga matatalino. Yun po kasi yun eh. Yung somewhere nabasa ko na yung mga matatalinong tao na-appreciate niya. Kaya kayo na-appreciate niyo rin ako. Binalik. Tuwan-tuwa po talaga ako, high na high. First time ko po yan na nanood ng Tricom, inabot ng gabi. First time, mga hearing. First time ko po. Pero ang revelasyon, ito po ang kauna-unahang press conference na hindi ako nainip. Grabe. Sabi ko, yung akala mo, bakit dapat panghuli to si Chris? Habang nagsasalita si Chrisette, sabi ko, dapat huli na lang to kasi parang baka wala na susunod na mas magaling. Alam niyo yun, yung biglang aangat, biglang paangat ng paangat, tapos mga hindi mo nakilala, biglang magsasalita. Putya, magagaling pala. Magagaling pala tong mga to. Na-appreciate ko rin yung mga medyo kaidaran natin na hindi laging pa-deteriorate habang tumatanda. Parang mga alak na, di ba? Habang tumatagal, lalong sumasarap. Ayan, mga kabatas natin. Natabunan si batas natin eh, talagang nadali siya no. Kasi siya na yung, di ba? Okay. Anyways,